Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, ibabahagi ko sa inyo ang magandang balita na mangyayari sa August 19, 2025. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, August 19, 2025, ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Sa harap po na ito, ang malalaman ninyo sa aking video. Una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout. Pangalawa, saan po ang payout venue. Pangatlo, ang oras po ng inyong payout. Pangapat, kung ano po ang mga requirements na dapat nyo i-ready. Panglima, mga dagdag paalala para po sa inyong payout. Kung gusto nyo po na malaman ang lahat po ng iyan, ay pakatutukan po ang aking video dahil ito po ay legit na mangyayari po dahil lahat po na aking binavlog ay may katotohanan at dapat nyong pakatutukan. Kung gusto mo ang itong content, tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang itong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens, benefits ng ating mga senior citizens, at payout ng ating mga senior citizens, ay subscribe mo na aking YouTube channel. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, dahil araw-araw po akong nag-upload ng mga informative contents para po sa ating mga senior citizens, ay i-bell notification mo na. At ngayon, ay ibibigay ko na ang mga balita. Hindi na natin papapatagalin pa ang oras para makuha nyo na at ma-ready nyo na para po sa magaganap na payout bukas August 19, 2025. Ang una po sa ating listahan ay sa City of Iligan, sa Barangay Del Carmen, Iligan City, dahil po mayroon kayong dapat na gawin before kayo mag-payout. Dahil pupunta muna kayo sa OSCA at may magaganap po na revalidation kung ikaw ay kwalipikado or tanggal na or ano ba yung dapat na malaman mo na status when it comes to your social pension status. Ang kasunod dyan ay ang probinsya ng Bukidnon sa City of Malaybalay. Sa August 19, 2025, alas 8 ng umaga, meron pong magaganap na payout at pupunta po kayo sa Barangay Aglayan, Covered Court, Malaybalay City dahil doon po magaganap ang inyo pong payout sa social pension for indigent senior citizens sa munisipalidad ng Kapalong sa August 19, 2025. Ito po yung mga barangay na magpipayout. Sa Barangay Maniki na may surname or apelyido nagsimula sa letter A hanggang L, ang oras po ng inyong payout alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Municipal Gymnasium po ang inyong payout. Sa Maniki na may apelyidong nagsisimula sa M hanggang Z, alas 8 hanggang alas 12 na tanghali. Sa Green Paradise po ang inyo pong payout. Sa Barangay Gupitan, alas 8 hanggang alas 2 ng hapon. At sa Sentro Gupitan Gymnasium po ang inyo pong payout magaganap. Sa San Placido, sa Rojas Isabela, sa August 19, 2025, ay meron po magaganap na payout at ito po ang kumpletong detalye. Sabi dito, ang oras po ng inyong payout ay alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali at pupunta lamang po kayo sa Barangay Community Center dahil doon po magaganap ang inyong pong payout. Sa Barangay Pahanokoy, sa August 19, 2025, mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Activity Center, magaganap po ang inyo pong inaasam-asam na social pension payout for indigent senior citizens. Kasunod dyan na ating malalaman ay ang sa Barangay Del Rosario sa Tubod, Surigao del Norte dahil sa August 19, 2025 ay mayroon po magaganap na payout. Sabi po dito, announcement for all DRB, social pension or SOCPEN seniors. This is what you have been waiting for. The social pension payout is scheduled on August 19, 2025 sa Barangay de Rosario Covered Court. The same time, the same venue as per advice of OSCA President Renato Cabañas.
Sa Island Garden City of Samal, meron po magaganap na payout sa August 19, 2025 sa alas 8 ng imedya ng umaga onwards sa barangay Tagbaubo Gymnasium po ang inyo pong payout venue. Sa Malaybalay City sa August 19, 2025 alas 8 ng umaga sa barangay Patpat Covered Court Malaybalay City po ang inyo pong payout. Sa Ayungon, meron po magaganap na payout at pupunta po kayo sa Ayungon Gymnasium sa alas 8 po ng umaga magaganap po ang inyo pong payout. Sa Davao City, sa Barangay Tubod, meron po magaganap na payout sa August 19, 2025 alas 8:30 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa Barangay Tubod Centro Gymnasium. Sa bayan ng Paluan, sa Kanlurang Mindoro, sa August 19, 2025 sa Barangay Wang hanggang Alipawi sa alas 9 hanggang alas 4 ng hapon po ang inyo pong payout sa Municipal Gymnasium magaganap. Sa probinsya ng Sorsogon, sa Irusin, sa August 19, 2025, ito po ang schedule. Sa umaga, sa Santo Domingo, alas 8 ng umaga. Sa Barangay Tabon-Tabon, alas 9 ng umaga. Sa hapon naman, Barangay Kawayan, 1:00 ng hapon. Sa Barangay Bacolod, 1:00 din ng hapon. Senior citizens sa Barangay Quezon Social Pension Payout, August 19, 2025, magsisimula po sa alas 8 ng umaga. Ang huli sa ating listahan ay ang Barangay New Malitbog sa Panabo City. Dahil sa August 19, 2025 ay meron po magaganap na payout. Sabi dito, ang oras po ninyo payout alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Gym, New Malitbog, Panabo City. At yun po ang kumpletong detalye sa magaganap na payout bukas August 19, 2025. At sa mga nagtatanong dyan kung fake news ba ito, hindi po. Sasabihin ko po ang katotohanan, ito po ay totoo at hindi po gawa-gawa lamang dahil ayaw ko pong magbigay po ng false hope sa inyo. And sir, bakit hindi po na-mention ang aming lugar? Then, meron kasing dalawang pamaraan kung bakit hindi ko po ma-mention. Una, yung ibang barangay, hindi po sila napopost online. So, ito mga nakita ko ay nakita ko sa online at gusto kong ipaalam, baka maraming mga friends or mga manonood ako dito sa YouTube na mas makita nila at mapakinggan nila. Kaya naman ito po ay legit at hindi po ito gawa-gawa lamang. Kung hindi niyo po nakita at napakinggan ang balita patungkol sa social pension payout sa inyo, puntahan niyo po ang pinakamalapit na barangay at alamin po ang status at kailan po ang inyo pong payout. So yun ay meron tayong idea kung ano yung ganap sa inyo pong social pension payout. At huwag niyo po kung sisihin, huwag niyo po sabihin na fake news dahil hindi ito po ay may katotohanan. At sa puntong ito, ibibigay ko na ang aking panahon para sa requirements po. Kompleto requirements po ito ating pakinggan. ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesinta.
Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO, Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number, isang malinaw na Xerox ng government issued ID kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwedeng mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today, na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.